gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng Diyos, puri ng manunubos. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling napakita si Isus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinawag na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangisda ako. Kasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbukang liwayway na, tumayo si Isus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuli kayo," sabi ni Isus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Isus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 kilometro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Isus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinilas pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit ganoon na kadami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Isus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Isus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Isus sa mga alagad pagkatapos ng siya'y muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupon lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Biyernes tayo ng 8 araw na pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay muli. At ngayong araw, atin pong pag-aralan ang tema. Ang tema po sa araw na ito ay kabutihang loob. Sa salitang Hebreo, ito ay chesed.
sa salitang Koinokon na Griego sapagkat ang ating mga pagbasa sa Bagong Tipan ay nakasulat sa Koinokon na Griego, ito ay kalosine. At sa Latin, dahil i-translate ni Saint Jerome ang Biblia sa Latin, benignitas. Sa ating salita, kabutihang loob. At ang kabutihang loob ay napahayag po sa Gawa ng mga Apostol ngayon sa ating unang pagbasa, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 12, na sa pangalan lang ng ating Panginoong Hesus, napagaling ang isang lumpo, nagalit ang mga pinuno, sila'y hinuli at ikinulong. Pero ang kabutihang loob ng Diyos ay hindi pa rin nawala. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 117, kung anuman ang tinanggihan na bato sa mga manggagawa ay naging panulukang bato at ito po ang ating Panginoong Hesus. Tinanggihan pero naging importante na bato sa tinatawag na panulukang bato na ginagawa ng parang arko na daanan sa isang bahay. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 21 hanggang versikulo 1 hanggang 14, ito ay mayroong kakaiba na kahulugan. Ang unang kahulugan dito ay una sa lahat, ang ating Panginoong Hesus ay tumawag na kay Simon Pedro at mga kasama niya mga apostol na sila'y maging mangingisda ng tao. Ngayon, naging mangisda sila uli sa mga isda. Samantalang inangat na sila ng Panginoon, nagbalik sila uli sa dati nilang gawi. Pero ang ating Panginoon ay nagpahayag at napakita pa rin sa kanila na wala silang huli ng buong gabi. Ang gabi, ang simbolo po ng panahon na ang tao kung minsan ay pinagdaanan na karimlan o problema, ay parang isang gabi. Kaya wala silang huli dahil bumaliktad sila. Sila sana ay mang-akit ng tao upang dalhin sa Diyos. Nagbalik sila na manghuli ng isda na ordinaryo. Pero sa bukang liwayway, madaling araw na, ang ating Panginoon nakatayo doon sa pangpang. At kanya pong tinanong manghuli sila at sabi na wala. Kaya sabi ng Panginoon, ang Panginoon ay isang karpintero, nagtuturo sa mga eksperto na mangisda na sina Simon Pedro at iba pa. Ilagay niyo ang inyong lambuhay natin. Ayon pa kay San Vicente Ferrer, kasi ngayon ay sana piyesta ni Vicente Ferrer, pero dahil oktaba ng Pasko ng pagkuhay muli, hindi po natin siya pinagdiriwang. Pero ayon kay San Vicente Ferrer, kung gusto mong tulungan ang iyong kapwa, lumapit ka sa Diyos at manalangin upang ikaw ay bigyan niya ng kabutihang loob. Babalik tayo sa kabutihang loob. Ang kabutihang loob ay napahayag sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 21. Dahil ang ating Panginoon, nung pagdating na nila doon sa pangpang, sinumbatan ba sila ng Panginoon? Hindi. Sabi na, mag-almusal na tayo. Dahil mayroon ng isda na niluto ng Panginoon kasama yung tinapay na nagpahiwatig sa mga apostol. Bakit kayo maghihirap pa sa pangingisda na wala sana silang huli pag hindi tinuruan ng Panginoon? Mayroon naman nakahanda na pagkain para sa kanila. Sa buhay natin kung minsan magkaroon tayo ng pagbabalik sa dati na dapat kung tayo nagbabago, sundin na natin ang kalooban ng Diyos. At kapag kasundin natin, tayo ay magkaroon din ng mga biyaya. Paano magpahayag ng kabutihang loob? Una, kailangan na magkaroon tayo ng isang positibo na pagtingin sa buhay at atin pong tingnan ano ang ating magagawa
na mabuti sa ating kapwa. Pangalawa, gawin natin ang kaya nating gawin, gaano man ito kaliit, sapagkat hindi naman kailangan ng ating kapwa ang mga malaking bagay. Ang kailangan lang, halimbawa, tawagan yung mga tao na may malaking problema o dili kaya pakinggan sa kanilang pagdaing, sa kanilang mga problema o dili kaya lapitan sila sapagkat naghihirap sila. Ang pakikiisa sa kanila ay tama na. Hindi naman nag-antay yung mga tao na tulungan sila sa kapwa rin lang mahirap. Ang kailangan nila ang pakikiisa at habag at awa at pakiramay na kinakailangan nila. Pangatlo, ay gagawa po tayo ng paraan na mag-volunteer sa kahit anumang trabaho. Ito'y nakapagpasigla sa ating panampalataya, nagpahayag din ng ating kabutihang loob. At pang-apat, atin pong tingnan, ano pa talaga ang kailangan ng ating bayan, ng ating sambayanan, ng ating komunidad, at doon tayo masentro. Hindi sa kung ano-anong mga gusto natin, bagkus sa tunay na kailangan ng ating kapwa-tao. Kapag ka ito'y ating ginagawa, napahayag natin ang kabutihang loob. At kung tayo nagpahayag ng kabutihang loob, ang Diyos ay ating napahayag sa ating kapwa-tao. At kung napahayag ang Diyos sa ating kapwa-tao, atin pong nabitbit ang ating kapwa-tao tungo sa Diyos upang ang Diyos ay pumapanginoon sa kanyang buhay. Gawin natin ito. Dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa-tao sa pamagitan ng kaya nating gawin sa ating kapwa na magpakabuti, magpakabait, at may kabutihang loob. At ang Diyos ay sumasa atin lagi na Panginoon ng pag-ibig at kabutihang loob. Amen? Purihin natin ang Diyos.